Hi mga ka-friendships! Mayang adlaw sa tanan! So mga ka-friendships, pag-uusapan natin for today's video ang mga priority na bigyan ni DepEd ng item. O di ba, isa din yan sa mga tanong mo na hindi pa din nasagot-sagot hanggang ngayon. So blessing ang video na to para sa inyo to mga friends dahil sasagutin natin yan yung katanungan ninyo kung bakit hanggang ngayon wala pa rin kayong item. Pero bago yan mga friends, nako, dagdag muna tayo ng lip tint. Gusto kong pupulang-pulang-pulang talaga to mga friendships. Yan. So mga friendships, ang dami ko ng video nito na sino nga ba ang dapat unahin? Mayroon ba mga priority? O sino ba talaga yung na top 1 ba? O localization ba sinusunod? Mga ka-friendships, sa video natin ngayon, sasagutin natin yung katanungan ninyo sa realidad. Yung totoong nangyayari. Kasi dati sa previous kong mga videos tulad nito na katanungan na sino-sino ba yung mga priority, bakit ganito, bakit ganyan, mga ka-friendships. Sa mga videos na yon, nag-base tayo sa RA or DepEd Order, sa Republic Act, yung mga talagang based doon, according to tayo doon. Pero sa video natin ngayon, wala tayong pagbabasihan. Bakit? Kasi ito talaga yung totoong nangyayari sa atin. Unahin mo natin yung mga priority. Yung totoong priority talaga ha. Transfer. Kapag lilipat ang isang teacher sa ibang station, ibang division, silang inuuna. Pangalawa, yung mga DOST scholars, talagang naka-expressway yan sila. Pangatlo, yung mga SPIMS beneficiary, yung mga abroad nating mga LEP teachers, yan. Priority din yan sila. Next, ay yung mga 4Ps members, yung mga PWD, yung mga IPs, at yung pang-pito doon, ay yung merong mga hindi nyo to alam. Ang hindi nyo alam talaga itong number 7. Yung mga applicants na merong may malakas na backer. Ito yung hindi niyo alam. Talagang naka-expressway yan sila. Kasi yung iba doon, yung 1 to 6, pwede yan maunahan. Kasi naka C5 lang yun sila. Okay mga friends, paano ba yun nangyayari? Yung bakit hindi lahat priority ay nabibigyan ng item? Ganito kasi yan. Idadaan ko sa isang kwento mga friends sa ito ay based to sa aking napanood na isang Muslim creator. So, may content creator na Muslim, napanood ko yung na balita nung may isang Muslim na lalaki at nag-asawa ng 3. Yung 3 na yun mga friendships, lahat yan ay prioridad niya kasi mga asawa niya, yung pinakasalan niya lahat yon. Pero sa 3 na yun, hindi yun sabay-sabay sa isang gabi. So, yun, may nakaschedule yan. So, kumbaga, yung wife A, Monday, yung Tuesday, rest day niya, pahinga niya yon. And then, yung Wednesday, yung wife B, Thursday, pahinga niya. Friday, schedule ng wife C, then Saturday, Sunday, day off ng Muslim na lalaki. So ngayon magka-friendships, kung dadalhin natin yan doon sa hiring process ng DepEd, sa dami-dami priority, hindi yun kasya pagbigyan lahat. Kasi depende yan sa availability ng item. So yung pinaka-priority talaga ay yung transfer. Tapos kung walang transfer, tapos pag-uusapan natin yung isang item lang ha, kung sino ang kung kayo ito ibibigay sa 6 na yon. So sa transfer una ibibigay. Pero kung walang transfer sa batch niyo, kung doon ipasa sa DUST. Pero kung walang DUST scholar sa batch ninyo, ipasa siya sa SPIMS. Kung walang SPIMS sa batch ninyo, ipasa sa 4Ps. Ipasa sa PWD. Ipasa doon sa IP. Pero,
Pero kung meron yung anim na yun, yung transfer, SPIM, yung UST, 4Ps, PWD, IP, tapos meron pang 7 na may malakasang backer, sa kanya po ipapasa ang item. Yan yung totoong nangyayari. So, yung mga nagtatanong, Sir John, ako 4 piece ako, bakit hanggang ngayon hindi pa na ako nabibigyan? Tanungin nyo ang sarili nyo. I-research ninyo yung mga co-applicants mo. Wala ba doong transfer? Una pala ay may item ba available? Baka naman naghihintay ka sa wala, baka naman talaga walang item. Di ba? Kasi ang division nga, yearly nga sa nag-hiring. May item man available o wala, talagang nag-hiring yan sila. Kasi naka-DO talaga yan na every year silang mag-open ranking. Ganon. So, kung 4-piece ka, karamihan ito nagtatanong, si John 4-piece naman ako, bakit wala pa rin akong item? Si John PWD ako, wala pa rin akong item hanggang ngayon, ilang years na ako naghihintay. Pumuti na ang buho ko. Ibalik ko sa yung tanong, may item ba available? Sabihin natin merong isa, o sige, yung isa. Okay, balikan natin yung kwento, yung transfer. Mayroon ba o wala? Sa SPIMS, wala. Sa UST, wala. Wala ding 4-piece, wala ding IP, wala ding PWD, 4-piece ka lang. Nakalimutan mo ang isang panghuli. May backer. Kahit hindi man siya beneficiary, hindi man siya member doon sa mga sinasabi natin, pero kung pang 7 siyang may backer, talaga sa kanya mapupunta kayo. So yun, nasaan ngayon ang localization? Nasaan ngayon ang ranking? Di ba sabi mo naka-RE ang localization? Naku mga ka-friendships. Yun nga, mayroon ngang RE nun, mayroon nga tayong batas nun. Unahin talaga yung localization, yung nearest sa school. Pero nga, wala tayong control, wala tayong kapangyarihan sa nangyayari ngayon. Na puro lang tayo chismis, na puro tayo marites, na puro tayo content, gawa tayo ng video, gawa tayo ng content, pinag-usapan natin. May nangyayari pa sa video natin. Wala. Kaya mga friends, diskarte ninyo. Kung alam mo hindi ka priority, dumiskarte ka. Paano? Maghanap ka ng sponsor mo. Ganun yun. Alam mo, mga friends, no, meron akong ka-friendship dati nung hindi pa ako na public school na nag-invest talaga siya. Alam niyo mga friendships, no? Nag-loan talaga siya sa sa isang company, nag-loan siya ng malaki, and then yung niloan niya, ininvest niya. Binayad niya in under table. Ganon kasi yun eh. Paano ka magkaroon ng malakas na backer? Bayaran mo. Bilhin mo yung item. Naku. Yan talaga totoo. Kahit i-bash ninyo ako mga friends, no, wala akong pake dahil yan ay mga na-receive ko din sa mga iba nating ka-friendships na nag-message. So yun, ito, nagbayad lang siya, nag-item agad. So yun, ito, hindi naman turang mas ako pang malapit sa bahay ng kailangan na school, doon sa kabilang barangay pa yan siya, sa ibang bundok pa yung galing po siya ang nabigyan ng item. Mga ka-friendships, may magic kasi yan. Backer is power. Di ba? Nagka-item siya bigla nung nagkaroon siya ng backer. Kung kaya nyo gawin niya, nag-invest kayo. Pero, siguraduhin ninyo, bago kayo mag-under the table, kailangan may available item. Kasi iba kasi yun mga friendships. Yung mga principal, dapat open-minded din. Huwag kayong mag-alok na hindi naman pala open sa kanya yung mga ganong case. Kapag may narinig ka na, ganyan pala siya, gawin ninyo yon. Pero kung narinig niyo na talagang sumusunod sa batas, huwag yung gawin yun, baka masampal kayo, masumbong kayo, maban pa kayo sa DepEd. Pero mga friendships, makimarites kayo kung paano dumiskarte yung iba. Kasi ganun mga friendships nako, labanan ngayon. Hindi ko na lang. Basta, iba ang style ngayon mga friendships. Kaya wag na kayo maghintay dyan. Pero may mga divisions talaga. Sinusunod localization, sinusunod ay, yung mga priorities talaga binibigyan, yun. Pero may mga iba talaga na talagang
backer system. So mga ka-friends, na last content ko na to na video about sa mga backers na yan. Kahit ano ka pa, nandiyan ka sa list of priorities. Pero kung ang division mong in-applyan, iba yung pamaraan sa pagpili ng mga teachers, o di, wala tayong magagawa. Bakit? Kaya mo ba is pumunta sa Senado at magsumbong? Kaya mo. Oh, kung kaya mo, gawin mo. Isumbong mo yung division mo. Kung mali ang pamamalakad nila, mali ang paraan ng pagpili ng teachers, isumbong mo. Pero kung gusto mong tumahimik at masaya ang buhay mo, magaan, walang problema, eh di, maghanap ka rin ng sponsor. Sorry mga friends, natatawa talaga ako no sa mga ibang divisions ngayon. Talagang pera-pera na lang. Yes, pera-pera na lang ngayon. Totoo yan. RT, real talk. Ito yung totoong nangyayari. Kaya ako mga friends no, ayokong mag-content na parang hindi ko pinapansin yung ibang mga comments. Pinapansin ko yan. Kaya ito na yung nangyayari totoo. Kung 4-piece ka, kung PWD ka, IP ka, hindi ka na bigyan ng item, hindi umabot sa'yo ang item, kinuha na doon sa may backer. So that's all for today's video mga friendships. Naku, pagpasensyahan nyo na puro tawa ako, ginawa ko siyang joke, ginawa ko katatawanan. Pero yan talagang totoo nangyayari. Bahala kayo kung masasama ang loob nyo, i-bash nyo ako. Bahala na kayo dyan. See you sa ating next video. Huwag kalimutan na, gigog mo kamutanan. O mag-subscribe ka muna at mag-like sa ating video. Mag-like at share mo na.